Isang nakapapasong tanghali sa palengke ng San Roque, ang malawak at magulong merkado sa puso ng Maynila, ay biglang naging entablado ng isang tensyon na matagal nang kinikimkim ng mga tao. Ang araw ay tila isang nagbabagang bola ng apoy sa kalangitan, walang awang sinusunog ang mga yero at lumat-kupas na trapal na nagsisilbing bubong ng mga nagtitinda. Ang hangin ay mabigat at maalinsangan, puno ng pinaghalong amoy ng tuyo at bagoong, ng mga pampalasang nakabilad sa sako, at ng pritong manok na lumalangit-ngit mula sa malalaking kawali sa gilid ng eskinita. Ang makikitid na pasilyo ay siksikan sa mga mamimiling nagtutulakan, at ang mga sigawan ng tawaran ay naghahabulan, lumilikha ng isang magulong musika na naging pang-araw-araw na himig na ng palengke. Mula sa pwesto ng mga gulay hanggang sa hilera ng mga karneng nakasabit sa kawit, ang lahat ay abala. Ngunit sa gitna ng karaniwang eksenang iyon, may isang kakaibang pakiramdam na lumulutang. Isang hindi maipaliwanag na bigat na tila isang mainit na hanging nagdadala ng masamang pangitain. Mayroong magaganap at ang mga mata ng mga tao ay nagsimulang maging alisto, palingalinga, kahit wala pang nakakaalam kung ano ang kanilang hinihintay. Sa gitna ng pulutong, isang dalaga ang kapansin-pansin ang bawat hakbang. Hindi dahil sa kanyang kasuotan, ni sa kanyang angking ganda, bagamat hindi rin naman ito maikakaila. Kundi dahil sa paraan ng kanyang paglakad, puno ng kumpiyansa, bawat galaw ay may kabigatan at ang kanyang mga mata ay alisto. Siya si Alena, 25 taong gulang. Balangkinitan ang kanyang katawan, makinis ang balat, at ang mahabat itim niyang buhok ay nakalugay lang sa kanyang likuran. Nakasuot siya ng itim na sando at maong shorts, isang bihis na nagpapakita ng kanyang malaya at matapang na pagkatao. Hindi ito ang karaniwang itsura ng isang namamalengke, ngunit walang pakialam si Alena sa iniisip ng iba. Hindi siya ang tipo ng babaeng nagtatago sa anino. Sa kanyang kamay ay may bitbit na bayong, habang ang kanyang mga mata ay gumagala na parang isang radar, sinusuri ang bawat sulok, kinikilala ang mga mukha, at tahimik na nag-ipon ng mga obserbasyon sa kanyang isipan. Tinahak ni Alena ang maputik at madulas na pasilyo, panakanakang umiiwas sa mga tilamsik ng tubig na pinagbanlawan ng isda o sa natutunaw na yelo mula sa mga nagbabagsak ng isda. Ang mga tindero ay sumisigaw ng kanilang mga presyo. Ang mga batang paslit ay nagtatakbuhan bitbit ang mga supot, at ang isang magugulay ay maingat na inaayos ang mga talinang sitaw sa ibabaw ng dahon ng saging. Ngunit para kay Alena, ang lahat ng iyon ay mga palamuti lamang sa isang mas malalim na nararamdaman niya. Marunong siyang bumasa ng paligid. Alam niya kung kailan payapa ang palengke, at kung kailan ito tila humihinga ng malalim, nag-aabang. Mayroong nagbago sa ekspresyon ng mga tao sa paligid. Ang mga ngiti ay unti-unting naglalaho, ang mga kilos ay bumabagal, at ang mga titig ay puno ng kaba. Hindi niya alam kung ano ito, ngunit batid niya sa isang lugar na tulad nito, ang takot ay hindi sumusulpot ng walang dahilan. At si Alena ay hindi ang tipo ng taong tatalikod at aalis na lang. Haharapin niya ito. Ang mabibigat na yabag ay dahan-dahang lumalapit, ngunit nagdala ito ng panginginig na agad naramdaman sa hangin. Ang tunog ng takong ng sapatos na tumatama sa basang sahig ng palengke ay tila naging isang opisyal na hudyat para sa lahat na sandaling huminto. Ang mga usapan ay humina, ang mga ngiti ay naglaho, at tanging ang ugong na lamang ng lumat kinakalawang na bentilador mula sa isang karinderya ng pansit ang maririnig. Sa dulo ng pasilyo, isang lalaking malaki ang katawan ang lumitaw, nakasuot ng unipormeng kulay kape na karaniwan sa mga pulis. Kumpleto ito, maliban sa kupas na sombrerong basta na lang isiniksik sa kanyang ulong kalbo. Ang kanyang tiyan ay umuumbok, pinipilit ang mga buttons ng uniporme na tila sumisigaw na ng tulong. Mamantika ang kanyang mukha at ang kanyang makapal na bigote ay parang isang makapal na pinselada ng itim na tinta. Kilala na siya ng lahat, si Isaberto. 40 taong gulang, ngunit ang paraan niya ng paglakad at ang anyo ng kanyang mukha ay nagpaparamdam sa lahat na tila pag-aari niya ang buong palengke. Hindi kailangang magsalita ni Berto. Ang kanyang presensya pa lamang ay sapat na para patahimikin ang buong lugar. Isa-isang bumagal ang kilos ng mga tindero. Mayroong nagkunwaring abala sa pag-aayos ng paninda. Mayroon namang sadyang yumuko ng husto, umaasang hindi siya mapapansin. Ilang mamimili na nakakita sa kanyang anyo ay nagmamadaling tinapos ang kanilang transaksyon at umalis,
na para bang alam nilang sa loob lamang ng ilang minuto ay magiging isang silid ng pagpapahirap ang lugar na iyon. Ang mga batang kanina ay naghahabulan ay nagsitabi na sa kanilang mga ina. Walang sirena, walang hayagang karahasan, ngunit ang tensyon na nakabitin sa hangin ay mas matalim pa sa kutsilyong ginagamit sa katayan sa likod ng palengke. Ang merkado ay naging isang tanghalan, at alam ng lahat kung sino ang pangunahing aktor at kung sino ang mga manonood na tanging kayang gawin ay ang pigilin ang kanilang paghinga. Sa gitna ng maputik at makipot na pasilyo, huminto si Berto. Dahan-dahan niyang inikot ang kanyang liig, tumingin sa kaliwat kanan na parang isang mabangis na hayop na naghahanap ng bibiktimahin. Ang kanyang kamay ay nakapamiwang, ang mga daliri ay maritmikong tumatapik sa puluhan ng isang maliit na batutang nakasukbit sa kanyang sinturon. Wala pa ni isang salitang lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sapat na para ipaliwanag ang lahat. Hindi siya pumaroon para ipatupad ang batas, kundi para maningil ng inaakala niyang karapatan niya. Gaya ng dati, alam ng mga tao na ito ay simula pa lamang. Sanay na silang makita ang mga hakbang na iyon na nauwi sa pananakot, pang-iinsulto, at kung minsan, karahasan. Ngunit sa pagkakataong ito, may isang bagay na naiiba. May isang taong nakatayo hindi kalayuan. Hindi siya yumuko, hindi umiwas ng tingin, at hindi natatakot. Si Alena ay nakatayo ng tuwid, ang kanyang mga mata ay direktang nakatitig sa mga mata ni Berto. Ang isang maliit na kasaysayan sa palengking iyon ay naghahandang muling isulat. Isa-isa, ang mga kamay na kanina ay abala sa pagtitinda ay nagsimulang gumalaw para sa ibang layunin. Hindi dahil sa magalang na pakiusap, kundi dahil alam nilang ang pag-aatubili ay lalo lamang magpapalala sa sitwasyon. Ang tindero ng prutas ay dumukot ng lukot na pera mula sa likod ng kanyang bulsa, nagkunwaring nakangiti ng sulyapan siya ni Berto. Ang nagtitinda ng mga pampalasa ay kumuha ng ilang pirasong papel de bangko mula sa isang maliit na kahong nakatago sa ilalim ng kanyang mesa at iniabot ito ng walang imik. Walang tanong, walang protesta, tanging isang kasunduan na ipinatao ng takot. Ito ang ritual na nabuo sa loob ng maraming taon. Para sa kanila, si Berto ay hindi na lamang isang pulis. Siya ay isang uri ng hindi opisyal na hari-harian ng palengke, walang legal na kapangyarihan, ngunit kinikilala dahil sa puwersa ng pananakot at dahas. Ang mga mukha na karaniway masayahin ay naging blanko. Ang kanilang mga mata ay walang emosyon habang inaabot ang pera. Hindi dahil sa wala silang pakialam, kundi dahil pagod na silang magmalasakit. Masyadong marami na ang pagkakataong sinubukan nilang lumaban sa paraang patago, magkunwaring walang pera, makiusap na sa susunod na araw na lang, o magtago sa likod ng mga sako ng bigas. Ngunit lahat ng iyon ay nauwi sa iisang resulta, ang kanilang paninda ay ginugulo, ang kanilang pwesto ay sapilitang isinasara, at mayroon pang ang nasuntok sa harap ng publiko ng walang kalaban-laban. Kaya ngayon, hindi na sila sumusubok pa. Ang kanilang pagsunod ay hindi tanda ng paggalang, kundi resulta ng isang sugat na paulit-ulit na binubuksan. Hindi ito pagsuko, ito ay isang paraan ng pag-ira sa isang sistemang bulok na mula sa ugat. At ang nakapagtataka, sa gitna ng takot na iyon, ang lahat ay tila nagpapatuloy sa normal. Na para bang ang pangungutong na ito ay bahagi na ng karaniwang proseso sa palengke. Walang ibang otoridad na sumisita. Walang tagapamahala ng palengke na nangangahas magsalita. Lahat ay umaandar na parang isang makinang pilit pa ring pinaikot kahit kinakalawang na ang mga piyesa. Inayos na nga ng mga tao ang kanilang pang-araw-araw na budget para magtabi ng para kay Berto, tulad ng pagtatabi nila ng pambili ng bigas. Ngunit sa tanghaling iyon, habang ang lahat ay sumusunod sa nakasanayang sistema, isang tinig at isang maliit na kilos ang magpapahinto sa lahat. Dahil sa likod ng tahimik na pila ng mga nag-aabot, may isang taong hindi nakisama. Hindi siya nagbigay. Hindi siya nanahimik. At hindi na siya mananahimik pa. Sa gitna ng hanay ng mga masunuring tindero, may isang figura na nanatiling hindi kumikibo. Maliit ang kanyang katawan, kulubot ang mukha, at nakaupo siya sa isang lumat-punit na banig na siyang nagsisilbing pwesto niya sa pagtitinda ng gulay mula pa madaling araw. Si Lola Ising, iyon ang tawag sa kanya ng mga tao. Isang matanda na halos hindi mo mapapansin kung hindi mo talaga pagtutuunan ng pansin. Simple lang ang kanyang paninda, ilang tali ng kangkong, sitaw, at dahon ng kamote na maayos na nakasalansan sa ibabaw ng dahon ng saging.
Wala siyang sariling pwesto, walang karatula, tanging isang maliit na banig sa isang sulok ng maputik na pasilyo na laging binabaha ng tubig na pinaghugasan ng karne. Ngunit sa araw na iyon, habang ang lahat ay nakayuko at walang imik na nag-aabot ng pera, nanatili siyang nakaupo ng mahinahon. Hindi dahil sa hindi siya natatakot, kundi dahil talagang wala siyang maibibigay. Nang si Berto ay tumayo sa kanyang harapan, ang anino ng malaking katawan nito ay tumakip sa natitirang sinag ng araw. Dahan-dahang tumingala si Lola Ising. Malabo na ang kanyang mga mata, ngunit mayroon pa ring natitirang dignidad na ayaw niyang basta na lang maglaho. Sa isang mahinang tinig na halos hindi marinig sa ingay ng palengke, sinabi niya, "Pasensya na po, sir. Wala pa pong benta ngayon. Bigyan niyo po sana ako ng palugit." Ang kanyang mga salita ay lumutang sa hangin, isang pakiusap para sa habag mula sa isang taong hindi alam ang kahulugan ng salitang iyon. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa dulo ng kanyang saya, pinipigilan ang panginginig na dulot ng kumakalam na sikmura at ng takot na bumabara sa kanyang dibdib. Hindi siya humihingi ng libre. Humihingi lang siya ng kaunting panahon. Ngunit sa harap ng kapangyarihang sanay na sa pamimilit, ang pakiusap na iyon ay parang isang insulto. Nanahimik si Berto at pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting malamig at mapanghamak. At walang anumang babala, itinaas niya ang kanyang paa at sinipa ng buong lakas ang banig na kinalalagyan ng mga paninda. Ang mga gulay ay tumilapon sa maruming tubig, humalo sa putik at basura ng palengke. Ang mga tali ng kangkong na kanina ay maayos na nakasalansan ay lumutang na ngayon na parang mga piraso ng dignidad na inapakan ng walang awa. Natigilan si Lola Ising. Ang kanyang bibig ay bumuka ngunit walang tunog na lumabas. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kanyang mga gulay na tila isang inang pinapanood ang kanyang anak na sinasaktan sa harap ng publiko. Ang mga tao ay nakakita. Alam nilang sobra na ito. Ngunit nanatili silang tahimik. Dahil para sa kanila, ang paglaban ay nangangahulugang sila na ang susunod na target. Ngunit hindi para sa isang taong kanina pa nanonood mula sa kabilang panig ng pasilyo. Ang kanyang mga mata ay tumalim, ang kanyang paghinga ay nagsimulang bumilis. Nakita ni Elena ang lahat at para sa kanya, sapat na iyon. Walang pag-aalinlangan at walang katiting na awa, itinaas ni Berto ang kanyang bota at buong lakas na sinipa ang paninda ni Lola Ising. Ang lumatgutay-gutay na banig na nagsisilbing sapin ng mga gulay ay lumipad sa hangin, at lahat ng laman nito ay bumagsak at kumalat sa maruming tubig na bumabaha sa pasilyo. Ang mga tali ng kangkong ay naanod patungo sa maliit na kanal. Ang mga dahon ng kamote ay natilamsikan ng putik, at ang sitaw ay nagkalat sa gitna ng mga basurang plastik at upos ng sigarilyo. Ang tunog ng napunit na banig at ang tilamsik ng tubig ay humalo sa mga mahihinang hikbi ng pagkagulat mula sa mga mamimili. Ngunit walang lumapit, walang nangahas. Tumingin lang sila, ang iba ay nakanganga, ang iba na maiyumuko na lang na tila umaasang hindi masangkot. Ngunit alam ng lahat na ang nangyari ay hindi na lamang simpleng pangungutong. Ito ay pang-aalipusta, ito ay kalupitan. Napatulala si Lola Ising. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Nalalaki ang kanyang mga mata habang tinitingnan ang panindang inayos niya mula pa alas 5 ng umaga. Namutla ang kanyang mukha, nanlambot ang kanyang katawan, at dahan-dahan, ang kanyang mga luha ay dumaloy ng walang tunog. Hindi siya umiiyak dahil sa nawalang paninda. Umiiyak siya dahil ang kanyang dignidad ay nyurakan sa harap ng maraming tao. Dahil ang kanyang munting pagsisikap para mabuhay ng marangal ay sinira ng walang katuturang dahilan. At higit sa lahat, umiiyak siya dahil alam niyang walang sinuman ang magtatanggol sa kanya. Ang mundong kanyang ginagalawan sa araw na iyon ay hindi isang mundong makatarungan. Siya ay isa lamang matandang babae sa gitna ng kapangyarihang nagsasalita sa pamamagitan ng dahas. At sa araw na iyon, ang kanyang matandang katawan ay walang masisilungan kundi ang pagpapasakop na lamang sa langit. Si Berto ay nakatayo roon, may maliit na ngiti sa labi habang pinapagpagan ang kanyang unipormeng basa ng pawis. Para sa kanya, hindi ito isang karumaldumal na gawain. Ito ay isang rutina. Ito ang kanyang paraan para ipamukha sa lahat na pag-aari niya ang palengking ito, at kung may sinumang maglakas loob na sumuway, tatanggapin nila ang parehong trato, o mas malala pa. Ngunit mula sa likod ng mga tao,
mula sa isang direksyong hindi niya binibigyang pansin, isang tao ang nagsimulang maglakad ng dahan-dahan, ngunit may katiyakan. Si Alena. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretsyo, hindi kumukurap. Ang kanyang panga ay tumigas at ang kanyang paghinga ay humahabol. Hindi niya kilala ang matanda, ngunit kilala niya ang pakiramdam ng pang-aapi. Hindi niya nakikita ang mga gulay na nagkalat. Ang nakikita niya ay ang kawalang katarungan na matagal nang pinabayaang mamayagpag. At ang kanyang mga hakbang, na kanina'y magaan, ay naging mabigat na ngayon na may dalang paninindigan. Sa araw na iyon, isang bagay na matagal nang pinatahimik ay bibigyan ng katugunan. Hindi na napigilan ni Alena ang kanyang galit. Mula pa sa simula, nakita na niya kung paanong gumapang ang takot sa mga mukha ng mga tindero, kung paanong ang bawat hakbang ni Berto ay nagpaparamdam na ang palengke ay isang kulungang walang rehas. Ngunit nang sipain ang banig ni Lola Ising, nang ang mga gulay na iyon ay kumalat kasama ng dignidad na nyurakan sa harap ng publiko, gumuho ang pader ng kanyang pasensya. Inilapag niya ang kanyang bayong sa gilid ng pasilyo at humakbang pasulong. Hindi mabagal, hindi nag-aalinlangan, kundi may mga hakbang na matatag na tila humihiwa sa makapal na hangin na puno ng tensyon. Ang tunog ng kanyang mga yabag ay umalinggaw-ngao sa gitna ng katahimikan ng palengke, parang isang maliit na tambol bago ang isang digmaan. Lahat ng mga mata ay napabaling na ngayon sa kanya. Mga tindero at mamimili, matanda at bata, lahat ay natigilan dahil alam nilang hindi ito isang ordinaryong babae at hindi ito isang ordinaryong sandali. Tumayo si Alena sa mismong harapan ni Berto. Walang takot sa kanyang mga mata. Walang panginginig sa kanyang tinig. Sa isang malakas na boses na bumasag sa katahimikan, sinabi niya, "Tumigil ka. Sobra na iyang panggigipit mo sa mga tao rito." Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngao, matalas at direktang tumusok sa sentro ng maliit na kapangyarihang matagal nang hindi nilalabanan. Mga maliliit na tao sila, ginoong pulis. Nabubuhay sa barya-barya, sa pawis, pero tinatapakan mo sila na parang basura. Ang kanyang mga salita ay hindi isang sigaw na walang laman. Ito ay isang pagsabog ng galit na matagal ang kinimkim ng maraming tao, ngunit siya lamang ang nagkaroon ng lakas ng loob na isatinig. Napigil ng mga tao ang kanilang hininga. May ilang pumikit sa takot sa maaaring maging reaksyon. Ngunit wala nang pakialam si Alena. Nakatayo siyang matatag na parang isang batong buhay sa gitna ng maruming agos ng kapangyarihan. Natigilan si Berto. Tumigas ang kanyang mukha. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang taong tunay na tumayo sa kanyang harapan. Hindi natatakot, hindi yumuyuko, at hindi nananahimik. Tiningnan niya si Alena mula ulo hanggang paa, naghahanap ng kahinaan, naghahanap ng senyales na ito ay isang pagbabanta lamang na walang laman. Ngunit wala siyang nakita. Ang tanging nakita niya ay isang matalim na titig na nag-aalab sa katapangan. Ilang tindero ang nagsimulang tumingin na may pag-asa, na para bang may isang bagay silang matagal nang nakalimutan, na ang kapangyarihang mapang-api ay nananatili lamang hanggat hinahayaan ito ng mga tao. At sa araw na iyon, isang dalaga na nagngangalang Alena ang nagsindi ng isang apoy na halos maapula na. Isang paglaban na maaaring maliit, ngunit totoo, at sapat na para simulan ang pagyanig sa mismong lupa ng palengke. Sa halip na matahimik o makaramdam ng pagkakasala, tumingala si Berto at humalakha. Malakas ang kanyang tawa, magaspang, at puno ng pang-aalipusta. Ang kanyang halakhak ay parang isang latigo na humahampas sa pandinig ng lahat ng nakasaksi. Tinapik-tapik niya ang kanyang malaking tiyan habang umiiling, na para bang hindi makapaniwala na may isang tao, isang babae pa, na nagkaroon ng kapangahasang tumayo sa kanyang harapan at magtaas ng boses. "Sino ka ba?" sabi niya sa mayabang na tono. "Bakit ka nakikialam sa usapan dito sa palengke? Hindi mo to teritoryo, ineng." Ang kanyang boses ay umalinggaw-ngao, lumilikha ng isang pressure na hindi nakikita. Nanliit ang kanyang mga mata sa paghamak. Ang kanyang ngiti ay tagilid, tulad ng isang mabangis na hayop na naramdamang nanganganib ang kanyang pangingibabaw, ngunit tiwala pa ring hindi siya matitinag. Humakbang si Berto palapit, tinitigan si Alena mula ulo hanggang paa nang may mapanlibak na tingin. "Dahil ba maganda ka? Akala mo pakikinggan ka ng mga tao? Palengke to, hindi mo to palaruan. Umalis ka na bago ka pa madumihan." Ang mga salitang iyon ay binitawan niya ng may tonong ng mamaliit,
na para bang ang katapangan ay isang pagkakamali at ang pagmamalasakit ay isang kahinaan. Hindi lang niya personal na ininsulto si Alena, kundi ininsulto rin niya ang prinsipyong kinakatawan nito, ang katapangang ipagtanggol ang mga inaapi. Sa likod ng kanyang mga salita, mayroong nakatagong takot na binalot sa kayabangan, takot na mawala ang kontrol niya sa takot na matagal na niyang itinanim. Ngunit masyado siyang arogante para mapansin ito. Ang mga tao sa palengke ay nanahimik, pinapanood ang sagupaan sa pagitan ng boses ng paniniil at ng boses ng katotohanan. May ilang mukhang balisa, habang ang iba naman ay nagsimulang magkuyom ng kanilang mga palad. Walang nangahas magsalita, ngunit sa likod ng kanilang mga mata, may isang pag-asang sumisiklab, manipis, ngunit nagsisimula ng lumaki. Si Alena ay nakatayo pa rin doon, hindi natitinag kahit pa ininsulto ng husto. Ang kanyang mukha ay hindi na mula sa hiya, kundi sa galit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig kay Berto na parang isang palasong handa ng bitawan. At nang ang lahat ay tila sasabog na, isang tanong na lang ang nakabitin sa hangin, sino ang unang aatras? Ang may kapangyarihan o ang may katapangan? At doon, ang linya ay tuluyan ng nilabag. Walang babala, walang awa, buong gaspang na iwinasiwas ni Berto ang kanyang kamay sa mukha ni Alena. Isang malakas na sampal ang lumagpak sa kanyang pisngi, sinundan ng isang malupit na suntok na tumama sa kanyang panga. Ang tunog ay malutong, umalinggaw sa makipot na pasilyo ng palengke na parang isang dagundong ng kulog. Ang ulo ni Alena ay tumagilid. Ang kanyang katawan ay muntik ng matumba, ngunit nanatili siyang nakatayo kahit pa nanghihina ang kanyang mga tuhod. Dugo ang umagos mula sa kanyang ilong at mga labi, isang matingkad na pula na kapansin-pansin sa kanyang maputing balat at sa itim na sando na ngayon ay may bahid na. Walang babala, walang dahilan, tanging purong karahasan mula sa isang lalaking nakauniporme na nawalan na ng kontrol sa sarili niyang kapangyarihan. Natigilan ang mga tao. Ang buong palengke ay napako sa katahimikan na para bang huminto ang oras. Wala ni isa man ang nangahas magsalita ni gumalaw. May ilang mamimili ang nagtakip ng kanilang bibig. Karamihan ay yumuko na may maputlang mukha. Sa dulo ng pasilyo, isang bata ang nagsimulang umiyak, ngunit mabilis na hinila ng kanyang ina sa likod ng isang pwesto. Walang sinuman ang nag-akala na magiging ganoon kalupit si Berto. Na talagang sasaktan niya ang isang babae sa harap ng publiko nang walang katiting na hiya. Ngunit iyon ang tunay na mukha ng kapangyarihang hindi kailanman kinukwestiyon. Kapag nilabanan, ito ay nagwawala. Kapag tinutulan, ginagamit nito ang dahas bilang huling salita. At sa araw na iyon, nakita ito ng lahat sa palengke gamit ang sarili nilang mga mata. Ngunit ang pinakanakagugulat ay hindi ang suntok, kundi ang reaksyon ni Alena. Hindi siya umiyak. Hindi siya humingi ng tawad. Kahit na umaagos ang dugo mula sa kanyang bibig, ang kanyang mga mata ay nanatiling dilat, nakatitig ng diretsyo kay Berto na may puot na ngayon ay naging isang matibay na determinasyon. Mabigat ang kanyang paghinga, ang kanyang mga balikat ay tumataas baba sa pagpigil ng emosyon, ngunit ang kanyang katawan ay hindi umurong. Hindi niya pinunasan ang dugo. Hinayaan niya itong dumaloy bilang katibayan na siya ay biktima at saksi. Saksi hindi lamang sa kalupitan ng isang pulis, kundi saksi rin sa pananahimik ng lahat ng taong matagal nang namumuhay sa takot. At sa likod ng dugong pumapatak sa sahig ng palengke, isinilang ang isang bagay na hindi na mababawi. Ang paglaban. Si Alena ay nakatayo roon, nanginginig ang katawan hindi dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline na nag-aalab mula sa dulo ng kanyang mga paa hanggang sa kanyang ulo. Dugo pa rin ang tumutulo mula sa kanyang mga labi, ngunit ang mas malakas na agos ay ang kanyang galit. Ang kanyang mga mata ay namumula, nangingilid ang luha, ngunit hindi nagpapakita ng anumang kahinaan. Ang tanging naroon ay determinasyon. Sa tabi ng isang nakataob na kariton ng gulay, nakita niya ang isang mahabang piraso ng kahoy, isang 2x2 na tila ginamit dati bilang panukod ng tolda. Sa isang mabilis na kilos, hinawakan niya ang kahoy ng mahigpit, na para bang hinahawakan niya ang katarungang matagal ng ninakaw mula sa mga tagapalengke. Walang pag-aalinlangan, walang sandali ng pag-iisip. Dahil sa isang mundong pinaghaharian ng mga mapang-api, ang katarungan ay hindi dumarating mula sa mga pagpupulong o korte, kundi mula sa pagkilos. Matatag ang mga hakbang ni Alena. Walang salitang lumalabas sa kanyang bibig, ngunit ang kanyang katawan ay nagsasalita ng malinaw.
Sumulong siya ng isang hakbang patungo kay Berto na nakatayo pa ring may pagmamalaki, naniniwalang ang takot pa rin ang naghahari sa lahat. Ngunit sa isang iglap ang kahoy ay iwinasiwas. Isang malakas na hampas ang tumama sa ulo ni Berto, sa mismong sentido niya. Ang tunog ng kahoy na tumama sa buto ay malinaw na narinig, na tila nagpahinto sa oras. Ang malaking katawan ay nanghina at bumagsak paatras na parang isang sakong walang laman. Si Berto ay bumagsak ng malakas sa maputik na sahig, hindi man lang nakapagbitiw ng kahit isang salita. Hindi na siya gumalaw, ang kanyang mga mata ay nakapikit. Nawalan siya ng malay. Sa unang pagkakataon, ang maliit na hari-harian ay napatumba, hindi ng lakas pisikal lamang, kundi ng katapangan ng isang babaeng sawa na sa kawalang katarungan. Sumabog ang palengke sa isang nakabibinging katahimikan. Lahat ay tulala. Ang mga bibig ay nakanganga, ang mga kamay ay nakatakip sa mukha. Ilang bata ang nagsimulang umiyak. Ngunit wala ni isa man ang kayang umiwas ng tingin sa katatapos lang na pangyayari. Ang taong matagal na nilang kinatatakutan, iniiwasan, at sinusunod dahil sa takot, ay nakahandusay ngayon sa lupa na parang isang hayop na nawalan ng pangil. At sa tabi niya, nakatayo si Alena, hawak pa rin ang kahoy na ngayon ay may bahid na ng dugo at putik. Ang kanyang mukha ay hindi nagpapakita ng tagumpay, hindi rin ng kasiyahan, kundi ng paninindigan. Ginawa niya ang hindi kayang gawin ng iba. At handa man sila o hindi, nasaksihan ng palengke sa araw na iyon ang simula ng isang katapangang hindi malilimutan. Ang katahimikang iyon ay tuluyang nabasag, hindi ng tunog ng sirena, hindi ng sigaw ng ibang pulis, kundi ng boses ng mga taong matagal nang nanahimik. Ang unang sigaw ay nagmula sa dulo ng isang maliit na pasilyo, nag-aalanganin sa simula, ngunit mabilis na kumalat na parang apoy na tumutupok sa tuyong damo. Sa isang iglap, ang malawak na palengke na kanina inagyelo sa takot ay naging isang dagat ng ingay. Ang mga kamay ay itinaas sa ere, ang mga boses ay nagsisigawan, binabanggit ang pangalan ni Alena. Ang tapang. Ganyan nga, Alena. Sa wakas, may lumaban din. Sumisigaw sila hindi lang dahil bumagsak si Berto. Sumisigaw sila dahil sa wakas, may isang taong tumayo para sa kanila. May isang taong sumira sa pader ng takot na matagal nang kumukulong sa kanila. At hindi ito kung sino man, isa lamang dalaga na walang ranggo, walang kapangyarihan, kundi may isang bagay lamang, katapangan. Nakatayo pa rin si Alena sa kanyang kinatatayuan. Hindi pa rin kalmado ang kanyang paghinga. Hawak pa rin niya ang kahoy na ginamit niya para pabagsakin ang maliit na tirano. Ngunit ngayon may mga hakbang nang lumalapit. Hindi para husgahan siya, kundi para suportahan. Si Lola Ising, na may luhang namumuo sa mga mata, ay niyakap si Alena mula sa gilid. Ang kanyang iyak ay bumuhos, hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa ginhawa. Salamat, Iha. Maraming salamat, bulong niya ng paulit-ulit habang yakap-yakap ang katawan ni Alena na may dugo pa rin sa mukha. Ilang tindero ang nagsimula na ring lumapit, tinatapik ang balikat ni Alena, nag-aabot ng tubig, at mayroon pang nagpunas ng dugo sa kanyang mukha gamit ang malinis na tela. Wala nang nagtanong kung sino ang tama o kung sino ang lumabag sa batas. Alam na alam nila kung sino ang tunay na biktima. At sa araw na iyon, ang katapangan ay mas malakas kaysa sa uniforme. Para sa marami, iyon ay isang insidente lamang sa palengke. Ngunit para sa mga nakasaksi mismo, ang araw na iyon ay isang mahalagang pagbabago. Ang palengke ay hindi na isang lugar na puno lamang ng takot at pagsuko. Ang pangalan ni Alena ay maaalala, hindi bilang isang bayaning laman ng mga balita, kundi bilang isang simbolo ng paglaban ng isang ordinaryong tao. Isang taong hindi naghintay ng katarungang darating mula sa itaas, kundi lumikha nito mula sa ibaba. Mula sa araw na iyon, ang mga yabag ni Berto ay hindi na muling umalinggaw sa mga pasilyo ng palengke. At sa gitna ng amoy ng mga pampalasa, tuyo, at ng mga tawaran, may isang bagong bulungan na laging maririnig, huwag kang gagawa ng kalokohan.